Ayan mga kabayan, bago natin simulan yung aking video, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, paki-subscribe po, paki-pindot po sa notification bell na ma-update kayo sa mga video po na aking i-upload. Paki-like and share na lang din po. Sige po. Nagpasalamat ko sa tanan na nagtambong, sa tanang relatives, sa tanang pamangkin ni Lola na naningkamot ng mga tudri. Nagpasalamat ko sa Ginoo gyud na nag-provide sa tanan namong panginahanglan, na at least si Lola naka-rest na. Kay pilang gito ka but mga 3 years, mo 3 years ata siya na bedridden. Then kinikamot ko na madala sila dire kay what if dito sila nya layo ta. So at least naka-rest siya na nata dire nagtapok. Then sa last days niya ginananingkamot jud mi na i-revive siya, pero murag lawas na gid niya nag-give up. So at least okay lang gyapon kay nakapahulay na siya sa iyang gipamatsyag. Dili man nato maiwasan na mingawunta sa iyaha, pero isipon na lang nato na nakapahuway na siya sa iyang mga ginabati kay sa iyang edad pod.
82 years old. So, thankful ko sa tanan o sa mga prayers, especially sa mga naghatag financially. Salamat. Sila dire. Muna, dili maayo ang panahon dito sa Bohol. Gamit sa Diyos ang panahon para nakaali sa Mindanao. Di ba? No? Ay, kung wala pa nabuba ang ilahang balay dito, wag pa naiko sa Odette, di sila makaali dire. So, ang ginunay sa katuyuan. Nahimong panalangin ang bagyo nga Odette nga nakaali sila dire. O ikaduha ka ng mga serbisyo, panahon sa paglabutan, hindi nga adlaw. Pero, karon nga panahon, ilbong na to siya. Sa pagkamatay sa anak ni David, ang anak ni David sa akang pagkasala, no, ang una niyang anak ni David, na sakit, tungod kay ang Ginoo nagsilot niya, unang panganay. So, wala naman tayo ang iyang anak, nagbagutan siya, nagpuasa siya, wala siya nagkaon, siya sa iyang bisti anak, nagbagutan siya kanang puasa sa unang panahon.